Luwagan, ganda ka-chika life. Kamusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. For today's video, may update po tayo about nga po sa Kat Den. Pero bago po ang lahat, mabibigay muna po tayo ng update about nga po kay Miss Gina Lima. Hindi umano Viva Max star si Miss Gina Lima ang modelong pinag-uusapan ngayon dahil nga po sa misteryosong paraan ng kanyang pagkamatay. Paglilinaw nga po ni Mr. Jan Navarro, tagapamahala nga po na VMX Stars, bigla na lamang po nawala si Miss Gina matapos nga pong pumirma ng kontrata 2 taon na nga po ang nakakalipas. Hindi nga po nagkaroon ng pelikula si Miss Gina sa Viva Max dahil tumanggi raw ito magpa-sexy. Nag-sign na siya tapos wala na. Hindi na siya bumalik, paglilinaw nga po ni Mr. Jan sa interview. Napagtuunan nga po ng pansin ng publiko si Miss Gina Lima dahil nga po sa social media post na artista siya ng Viva Max. Pinaghihinalaan din po may kinalaman ang boyfriend niya sa kanyang pagkamatay. Ibinalita nga po sa TV Patrol noong November 17, 2025 ang pagpanaw nga po ng isang freelance model. Hindi binanggit ang pangalan ng nasawi, ngunit pinaghihinalaan nga po si Miss Gina ang tinutukoy. Sa ulat nga po ni Miss Karen de Guzman kung inyo pong napanood sa TV Patrol, patay na ang 23 years old model nang dalhin ito ng dating boyfriend nga po niya sa isang ospital sa Quezon City. Umano, linggo nga po ng gabi, November 16, nang isugod nga po sa ospital ng dating karelasyon ang modelo at kinabukasan na lamang po natanggap ng mga pulis ang report. Sa panayam nga po kay Police Major Jennifer Ganabuan, sinabi nito ang mga tauhan ng ospital ang tumawag sa Quezon City Police Station 1, kaya nag-imbestiga nga po sila agad. Cardiorespiratory distress ang sinasabing sanhi nga po ng kamatayan ng nasawi. Ngunit sinabi nga po ng kasintahan nito magkasama sila sa bahay na mapansin niyang hindi nga po humihinga ang dalaga. Nag-imbestiga nga po ang mga tauhan ng Soho sa tahanan nga po ng lalaki. Ayon naman po sa mga pulis, walang senyales na nagkaroon ng kabuluhan pero may mga pasanakita sa hita ng namatay na modelo. Sasailalim nga po sa autopsy ang katawan ng namayapa para matiyak kung may pisikal na pananakit sa kanya. I-open natin kapag may dub tayo kung may full play or natural cause para malaman talaga kung ano talaga ang cause ng ikinamatay ng isang biktima. Salaysay nga po ng Quezon City Police District, CIDU Chief Edison Cuano sa TV Patrol. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang ex-boyfriend ng modelo na nasa kustodiya ngayon ng Criminal Investigation ng Detection Unit ng Quezon City Police District. Dumako naman po tayo sa update natin about nga po kay Miss Vice Ganda. Inilunsad nga po ng beauty derm sina Miss Vice Ganda at Ayon Perez bilang endorser ng Belle Dolls noong November 17 nga po 2025 sa Grand Ball ng Soler North, EDSA, Quezon City. Ito nga po ang first ever na sabay na inalaunch ang magpartner na Vice at Ayon bilang ambassador ng isang brand. Pahayag nga po ni Miss Vice, sobrang laking bagay ito sa amin ni Ayon at sa komunidad ko na makita may brand, malaking brand na katulad nga po ng beauty derm na may nagtitiwala at nakakakita sa aming dalawa. Not just individual but as a partners. It's just very progressive, is so now, di po ba? Marami dito, hindi lang yung team ni Vice Ganda, kami ni Darla, ni Miho, ni Chaiho, yung mga ibang press, di ba na masaya para sa atin. So komunidad natin na may nag-a-acknowledge na po din sa atin at this point 2025. We are sent, we are being trusted, we are being validated, we are acknowledged, di po ba? Not just by ourselves, pero lumalampas na sa community that our presence, our extensor, our love, our relationship is being acknowledged. And that's the one great win. It's really phenomenal. Thank you so much. Nasabihin nga po ito ng host na sina Miss Darla at Mr. DJ Ho na mag-umpisa na nga po ang question and answer. Nebulas-las nga po ni Miss Vice, pawis na yung asawa ko. Stress na siya. Natanong nga po si Miss Vice at Ayon on self-care nga po nila. Pampadanda at pangkalusugan ang Belle Dolls drinks na iniendorso nga po ni na Ayon at Miss Vice. Gaano ba kahalaga kay Ayon ang self-care? Yun nga po ang katanungan sa kanya. Sagot naman po ni Mr. Ayon, kasi unang-una nasa probinsya pa lang ako. Parang active na ako. Yung lahat ng ginagawa ko ngayon, yun din ang ginagawa ko dati sa probinsya. So ang pagiging healthcare, isa yan sa mga priority ko sa buhay. Parang kadugtong na siya ng buhay ko. Na-active ako, hindi nilipas yung araw na wala akong ginagawa. And then sa trabaho namin, syempre kailangan pangalagaan yung pangangatawan ko. Dapat maging laging malakas, huwag magpabaya. Kaya pinapangalagaan ko nga ang aking pangangatawan.
Ano ang impluwensya ni Mr. Ayon kay Vice pagdating nga po sa pag-aalaga ng kalusugan? Muli nga pong katanungan kay Miss Vice. Tungo naman po ni Miss Vice, ang laki kasi nga I have been unhealthy. My lifestyle is so unhealthy. I sleep so late. I used to eat unhealthy food. I used to really stress myself. I used to overwork myself. Sobrang unhealthy talaga siya. Pero nung dumating nga po si Ayon sa aking buhay, nakikita niya kung ano ang ginagawa ko sa mundo ko, sa sarili ko, sa kalusugan ko. And he was so seriously concerned about it. So kinakausap niya ako, hindi niya lang ako basta kinakausap. Ginagawa niya tapos nakikita ko. Tapos ako mismo nahihiya. Ako yung nahihiya tapos nakikita kong paano siya kumakain, kung ano yung kinakain niya. Nung simula, pinapanood ko lang siya pero I'd admire him since then. Pero hindi ko naman siya sinasabayan. Hanggang sa umabot na siya ng kailangan itigil mo na yung ginagawa mo. Itigil mo na yung pagkain mo ng sobrang baboy, sobrang pito, sobrang mantika. Ang lakas-lakas mong kumain. Tapos, he brought me to the chi. Oo, noong mga panahon nagkukubli pa kami, nung hindi pa open ang relationship namin. Pero nasa ibang bansa kami, I used to go to the gym with him. Sabi niya, hindi mo kinalaya nga mag-weight lift or maglakad ka lang sa treadmill. Habang nagbubuhat siya, pipindutin niya yung treadmill tapos maglalakad lang ako doon. Tapos bumili siya ng treadmill nung pandemic. May treadmill kasi sa bahay, so sabi niya, kailangan dalawang treadmill para sabay daw po kami. Patuloy pa nga po ni Miss Vice Ganda, bumili siya ng treadmill para sabay kami mag-treadmill nung pandemic. Tapos pinag-box din niya ako lahat. Tapos ini-encourage niya ako sa mga physical activities. Tapos hindi niya na ako na-convince mag-bike. Trinay niya isang beses, nasa Clark kami, pinagbisikleta niya ako doon. Wala pang 10 minutes, ayoko na. Sabi ko, mamamatay ako. Subuti na lang, may nagpahiram sa akin ng electric bike para sabayan ko siya. At least dito, sige masasabayan kita pero wala akong nararamdamang hirap. Pero yung totoong bike, yung paakyat pa lang, 1 inch lang yata yung naangat ng lupang yun, hindi ko na kaya, mamamatay na ako. Pagsasaad niya po ni Miss Vice na nakanite. Tapos ayon nga, he was always been reminding me to take care of myself because in fact, we are not getting any younger, di po ba? Every single day, tumatanda tayo ng tumatanda, yung panahon at yung edad natin. Sobrang niyang bin, pagsasaad pa nga po ulit ni Miss Vice, sobrang niya talagang bin. Yes, probinsyano siya, pero alam niya kung ano yung tamang pamamaraan para alagaan yung sarili niya. Patuloy pa nga po ni Miss Vice Ganda, malinis siya sa katawan, malusog siya. So paano yung partner mo, ganun, nakikita mo at gandang-ganda ang epekto sa kanya. Lalo pa sa edad namin, mas matanda sa kanya ng very light, ng very, very light. So ayoko naman maging evident yun na pag nakikita kaming dalawa, mukha akong tiyahin. At hindi naman lahat nadadaan sa makeup. Ibang bagay din talaga yung malusog ang pangatawan mo at malusog yung kalooban mo at masaya ang puso mo. Yun ang impluwensyang binibigay niya sa akin. Binigyan niya ng kapayapaan at kaligayahan ang puso ko. At yun ang lalong nagpapakabata sa akin. Mangiyak-ngiyak nga po si Mr. Ayon habang nagsasalita nga po ang kanyang asawa. Katwiran nga po ni Miss Vice Ganda, mahiyain kasi siya talaga. Kaya na-overwhelm siya, kaya ako naman natutuwa ako dahil na-experience niya ito. Pag nararamdaman niya yung love ng ibang tao sa kanya at support, it really overwhelmed him. Saad nga po ni Miss Vice Ganda na nakangiti. Samantala, dumako na po tayo sa update natin about nga po sa Katden. Unahin nga po natin magbigay ng update about nga po dito kay Mr. Alden Richard. Mr. Alden Richard nakakaawa kasi hindi pa rin po siya tinatantanan ng mga intriga. Excited na nga po ang mga solid fans ni Mr. Alden Richard at sobra nga po silang naghihinta sila sa ARXV Moving Forward, the ultimate fan-meet experience with Mr. Alden Richard. Kulang na lang po ay hatakin na po natin ang petsa para makasama na po natin ang nasabing fan event ng iniidolo natin. Trending nga po sa social media ang nasabing event sa magaganap sa mismong bayan nga po ni Mr. Alden Richard sa Santa Rosa, Laguna Multipurpose Complex on December 13 na po ito at 2025. After nga po ng ilang araw mula nang buksan ang bentahan ng ticket ay agad nga po na sold out ang pinakamahal na tickets. Ang Diamond section na nagkakahalaga lang po ito ng
4,800. Ngunit alam niyo po ba na may kumakalat din po mga issue sa social media na mahina raw ang bentahan ng iba pang section ng fan meet event ni Mr. Alden Richard. Check naman po tayo sa official site nga po kung saan makakabili ng ticket at kapansin-pansin nga po na konti pa lang po ang nabili na platinum section na 3,800 bawat ticket at ganun din po sa VIP section na nagkakahalaga naman po ng 2,800. Parehong marami pa pong bakanting upuan. Wala namang available data sa lower at upper back section dahil free seating ito. Sa mga nag-iintriga nga po dito kay Mr. Alden Richard, huwag po kayong mag-alala kasi sa December 13 pa naman po ang nasabing event at may mahigit pa nga pong 3 linggo para mapasold out pa nga po ang ibang section ng venue. For sure naman po lalakas pa ang bentahan ng ticket. Samantala, dumako naman po tayo sa update natin about nga po kay Miss Catherine Bernardo. Miss Catherine Bernardo at Mr. Daniel Padilla, fake news po ang pagkikita. Marami nga pa ang naloko sa kumakalat na peking larawan ni na Miss Catherine Bernardo at Mr. Daniel Padilla sa shoot nga po ng ABS-CBN Christmas Station ID. Ngunit alam niyo po ba, naniniwala nga po ang mga die-hard fans ng Katniel. Gumawa pa nga po ng kwento ang mga fake news spreader na nagkita at nagkausap daw po sina Miss Catherine Bernardo at Mr. Daniel Padilla during break ng shoot na iyon. Sa unang tingin nga po, akalain mo talagang totoo magkatabi nga po sina Miss Catherine Bernardo at Mr. Daniel Padilla sa picture na iyon, na perfect ang pagkaka-edit at twinning pa ang kanilang suot na green Christmas shirts. Ngunit mas marami naman pong solid fans ni na Miss Catherine Bernardo at Mr. Daniel Padilla ang tumalak nga po agad sa social media at nagbabala po sa mga netizens sa social media na peke nga po ang nasabing litrato. Gawa-gawa lang daw ito ng mga dilulong fans or mga basher na umaasa nga po magkakarbalikan pa ang dati magkasintahan. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.